Paano nga ba mag-customize ng answer sheet sa ZipGrade? Tingnan po natin sa new quiz. Click po natin yan. Type po natin ang subject na hawak po natin. Depende po sa inyo. Sabi lagi ko pa yung Filipino. So next po ay pinutin po natin yung answer sheet. So napapansin niyo po 20, 50 at 100 lang po yung available dyan. Kaya kailangan po natin mag-customize. For example, hanggang 25 item lang yung inyong exam or 35 item lang, so hindi siya available dyan. So punta po tayo ng Google Chrome. Doon po tayo magko-customize sa website po mismo ng ZipGrade kasi hindi siya available sa mobile app nila. So punta po tayo ng Chrome, type po natin yung zipgrade.com. Pag-type po yan, make sure po na yung gagamitin po natin na account sa pag-login sa website, yung mismong gamit po natin na account doon sa ZipGrade app. Para po yung kinostomize po natin na answer sheet ay mag-appear po doon mismo sa app na gamit natin. So yan po yan. Pindutin po natin yung tatlong linya sa taas. So, at yung answer sheets. At yan po yung lalabas. Punta po tayo sa Custom Answer Sheet Wizard. Click lang po natin yan. At yung new answer sheet. Dahil gagawa po tayo ng bago. Type po natin yung mag-appear po dun sa exam natin. So, depende po sa inyo kung gusto niyo lagyan ng subject o kung gusto niyo gamitin sa ibang subject, huwag niyo na po lagyan. Pwede niyo lagyan kung anong quarter na siya ng exam para po pwede rin magamit ng iba. Yan po yung name, quiz, at yung class. Yan po yung lalabas sa taas ng answer sheet. So, yung name, hindi po yan mawawala. Yung quiz naman, papalitan natin ng subject. Para alam natin kung anong subject yung papel na i-scan. At yung grade or section. Para po sa mga high school na maraming section sa isang grade level. Ang ganda po yan. Kung gusto niyo pong dagdagan, okay lang naman. Kung gusto niyo lagyan ng date. So, check niyo lang po yung other one. Next po yung sa my student ID section. So, kung na-input niyo na po yung classes or student's name ng bata nyo sa ZipGrade, meron po yung student ID doon. So, para po pag-scan ng papel, madidetect agad ng ZipGrade kung kaninong papel yung ini-scan ninyo. So, yung include key version po, alisin na rin po natin yan dahil panggulo lang yan sa papel. Pinutin po natin yung add multiple questions. Tasayanan po natin yung internal label. At dito na po sa number of question, dyan nyo na po ilalagay kung ilang item po yung inyong exam. Kung 25 pa, 20, 40, or 50. So, pinutin ko po yung 50 dito dahil 50 item po yung exam namin sa Filipino. So, yan po. Hanggang 100 po yan ha. So, 50. At yung answer levels po, alisin po natin yung E. Kasi sa exam naman, hanggang D lang yung multiple choice. At click po natin yung add questions. Pag-click po ng add questions, yun na po yung lalabas. Okay. Tapos, makikita niyo po sa baba yung itsura po ng answer sheet po na kinostomize ninyo. So, merong name, subject, reader section. Nasa gilid po yung student ID ng mga bata kung pang ilan sila, di ba? Si shading po yan ng mga bata. Yan na po, hanggang 50 items din po yan yung gawa ko. Ayan. So, publish po, pinutin natin at yung okay. Tapos, yan na po yung lalabas sa ginawa natin. So, yan, number question, ZipGrade. Tapos, kung gusto mo natin i-download yung answer sheet para i-print, pinutin po natin yung PDF. Yan po, yung may nakalagay na PDF 1 per page. Click po natin yan and automatic po yan na madadownload. At ready to print na po yan. Yan na po yung itsura niya. So, kung PDF po, ang ano po dito ay isang answer sheet lang siya sa isang bond paper. So, kung gusto niyo naman po na maraming answer sheet sa isang bond paper, for example, 4 para makatipid sa bond paper, ang i-download po natin ay yung picture, yung PNG po.
Kasi yan, picture po yung madadownload. Tapos, pwede nyo na siya ilagay sa pad paper at i-print. So, open po natin yung file. Yan na po ang resulta. So, nakita niyo po, may third quarter exam sa gilid. Kaya sabi ko, kung gagamitin na ibang teacher, yung answer sheet nyo, ibang subject, huwag nyo na pong lagyan ng subject. So, yan na po at balik po tayo sa ZipRead app. Tingnan po natin. So, dito pala ay hindi pa ako nakalagin, kaya hindi nag-appear yung ginawa kong answer, customized answer sheet. So, hindi pa ako So, dapat po nakalagin tayo dito sa ginamit po nating account doon sa website nila. So, yan po, nag-login muna ako ng aking account para makita po yung kinustomize. So, yan po yung nakalagin na. So, new quiz po, lagay ko po yung subject ng aking exam. So, kailangan po yun dahil meron po. So, yan po nakita na. So, yan po yung third quarter exam na ginawa ko doon. Nag-appear po agad siya dito sa mobile app. So, yan po yung pipindutin natin. Tapos, click lang po natin yung save. So, yan na po. Kung nakikita niyo po, wala po siyang print na sign sa gilid pag naka-customize. Kasi po, doon po natin i-download yung answer sheet sa mismong website. Hindi po dito sa app po mismo ng ZipRead. Kaya wala po siyang print sign sa